Isang matinis na tunog mula sa mikropono ang pumuno sa buong hardin. Biglang tumahimik ang masayang tawanan at kwentuhan ng mga bisita. Lahat ng mga mata ay napako sa maliit na entablado, kung saan nakatayo si Rebecca, ang matalik kong kaibigan. Hawak ang kanyang anak na si Leo. Ngumiti siya ng napakatamis. Isang ngiting tila kayang painitin ang puso ng lahat. Pero hindi ang puso ko. Mahigpit ang pagkakakapit ko sa kahon ng regalong dala ko. Naramdaman ko ang pagkirot sa aking dibdib. Isang pamilyar na sakit na matagal ko nang dinadala. 1 taon na, si Leo. 1 taon na rin mula nang huli kong naramdaman ang pag-asang balang araw, ay ako naman ang magkakaroon ng ganitong klaseng selebrasyon. Thank you everyone for coming to Leo's first birthday. Masayang bati ni Rebecca sa lahat. This day is very, very special. Hindi lang dahil kaarawan ng aming anghel, kundi dahil may isa pang importanteng tao kaming gustong parangalan ngayon. Napatingin siya sa direksyon ko at kumindat. Pilit akong ngumiti pabalik. Ang taong ito, pagpapatuloy ni Rebecca, habang dahan-dahang idinadampi ang labis sa noo ni Leo, ang nagbigay sa akin ng pinakamagandang regalo sa buong mundo. Isang mainit na palakpakan ng sumunod. Nagtama ang paningin namin ni Ed, ang asawa ko, na nakaupo sa kabilang lamesa. Nginitian niya ako, isang pilit ng ngiti, na ngayon ko lang napansin. May kakaiba sa mga mata niya. May kung anong pag-aalala. Kaya gusto kong tawagin dito sa harap, sabi ni Rebecca, at biglang tumaas ang boses niya sa pananabik. Ang aking partner, ang haligi, ng aming munting pamilya, ang ama ni Leo, Ed. Napatigil ang paghinga ko, ang pangalan ng asawa ko, para akong nabingi. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang pangalan niya. Nakita ko siyang tumayo. Dahan-dahan. Bawat hakbang niya palapit sa entablado ay parang isang suntok sa sikmura ko. Anong ginagawa niya? Anong nangyayari? Baka siya ang pinasasalamatan bilang ninong. Oo, ninong siya ni Leo. Iyon siguro yun. Iyon lang yun. Pakiusap, iyon lang sana. Pero umakyat siya sa entablado. Tumabi siya kay Rebecca. Inakbayan niya ito at hinalikan sa pisngi. Kinuha ni Ed ang mikropono mula kay Rebecca. Tumingin siya sa mga bisita, pero umiwas siyang tumingin sa akin. Salamat, Becca, sabi niya, at narinig ko ang panginginig sa boses niya. At salamat sa anak natin. Anak natin, 2 salita. 2 salitang bumasag sa buong pagkatao ko. Para sa mga hindi pa nakakaalam, pagpapatuloy ni Ed, I am the proud father of Leo. Parang huminto ang mundo. Nawala ang masayang tugtog, nawala ang mga bulungan. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pagtibok ng sarili kong puso, na parang gustong kumawala sa dibdib ko. Hindi ko namalayan, unti-unti nang bumitaw ang mga daliri ko sa kahon na hawak ko. Ang regalo ko para kay Leo, isang maliit na silver na music box na may nakaukit na pangalan niya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumagsak ito sa semento. Ang tunog na yon, ang gumising sa lahat. Ang mga matang kaninay nasa entablado, ngayon ay napako na lahat sa akin. Sa paanan ko, nakakalat ang mga basag na piraso ng music box. Simbolo ng basag kong puso. Simbolo ng basag kong buhay. Tinaas ko ang aking paningin. Nakita ko ang nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Rebecca. Nakita ko ang takot at pagkakasala sa mga mata ni Ed, ang asawa ko, ang matalik kong kaibigan. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay bumagsak na. Sunod-sunod, walang tigil. Sa gitna ng katahimikan at mga matang nakatutok sa akin, isang salita lang ang lumabas sa aking bibig, mahina at halos pabulong. Bakit? Walang sino man ang sumubok na pigilan ako. Nang tumalikod ako at naglakad paalis sa hardin na yon, tila naging invisible ako. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa paligid ko, pero wala akong maintindihan ni isang salita. Ang tanging malinaw lang ay ang mga tingin nila. Mga tingin ng awa,
ng pagkatsismis, ng paghusga. Bago ako tuluyang makalabas, isang kamay ang humawak sa braso ko. Kayla, mag-usap tayo. Please. Ang boses ni Ed, puno ng pagsusumamo, puno ng kasinungalingan. Hindi ko siya nilingon. Pero bago pa man ako makasagot, may isa pang kamay na humila sa kanya palayo sa akin. Ang kamay ni Rebecca. Hayaan mo na siya, Ed. Narinig kong sabi niya. Ang boses na dating malambing sa pandinig ko ay tila lason na ngayon. Nagwawala lang siya. Hayaan mo siyang magpalamig. Iyon na iyon. Hindi na nila ako sinundan. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang pinto ng kotse. Pagpasok ko, isinandal ko ang noo ko sa manibela at doon humagulhol. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na ganoon. Ang alam ko lang, nang iangat ko ang ulo ko, madilim na ang paligid. Ang biyahe pa uwi ay isang malaking blur. Ang mga ilaw sa kalsada ay naghahalo-halo sa paningin kong puno ng luha. Sa bawat pagpihit ng manibela, isang alaala ang sumasagi sa isip ko. Ang araw na nag-propose si Ed. Sa akin, sa parehong parke kung saan kami unang nagkita. Ikaw lang, Kayla. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Ang araw na umiiyak ako dahil sa isa na namang negatibong resulta ng pregnancy test at si Rebecca ang yumakap sa akin. Huwag kang mag-alala, bestie. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Mga pangako, mga kasinungalingan. Ang imahe nila ay napapalitan ng eksena kanina. Si Ed na nakaakbay kay Rebecca. Si Rebecca na may ngiti ng tagumpay. Pagdating ko sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa akin. Isang nakakabinging katahimikan. Ang bahay na ito, na binuo namin mula sa pangarap, ay parang isang malaking puntod ngayon. Malamig. Walang buhay. Dinala ako ng mga paa ko sa aming kwarto. Sa ibabaw ng dresser, nakatayo ang wedding picture namin. Nakangiti kami pareho. Mukhang masaya. Mukhang perpekto. Isang kasinungalingan. Hinawakan ko ang frame, ang bigat. Kasing bigat ng nararamdaman ko. Naramdaman ko ang galit na unti-unting pumapalit sa aking pagluluksa. Isang galit na nagsimula sa aking mga paa at umakyat hanggang sa aking lalamunan. Hindi ko ito basta binitiwan. Inihagis ko ito. Sumalpok ito sa pader at isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang pumuno sa kwarto. Ang mga piraso nito ay kumalat sa sahig. Parang mga piraso ng puso kong winasak nila. Kasabay ng pagbagsak nito, tumunog ang cellphone ko. Nang makita ko ang pangalan sa screen, mas lalo akong nanginig sa galit, si Rebecca. Sinagot ko ito, pero hindi ako nagsalita. Kayla, nariyan ka ba? Sabi niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, na para bang walang nangyari. I'm sorry sa nangyari kanina. Sa eksena, hindi ko sinasadyang maging ganoon. Hindi pa rin ako sumasagot. Look, I know you're angry. Pagpapatuloy niya. Pero, nangyari lang. It just happened. Hindi namin plinano. Huwag mo sanang palakihin. Sa puntong yun, isang tawa ang kumawala sa aking bibig. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit at kabaliwan. Ibinaba ko ang tawag. Hindi ko kailangan marinig ang mga palusot niya. Pinatay ko ang cellphone at inihagis sa kama. Nangyari lang. Hindi plinano. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay biglang napunta sa isang malamig na realisasyon. Niloko nila ako. Niloko nila akong lahat. At ngayon, kailangan kong malaman kung hanggang saan ang panlolokong ginawa nila sa akin. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang ideya na nagpatayo sa akin mula sa pagkakaupo sa sahig. Kinuha ko ang aking laptop. Binuksan ko ito at nanginginig na nag-type sa keyboard. Ang online banking website, ang joint savings account namin ni Ed, ang perang pinag-ipunan namin para sa kinabukasan, para sa pamilyang pinangarap namin. Pagbukas ng account, napako ang mga mata ko sa balance. Bumaba ito. Malaki ang ibinaba.
Nag-scroll ako pababa sa transaction history at doon, nakita ko, regular na withdrawal, isang malaking halaga, bawat buwan, sa loob ng 9 na buwan. Nagsimula ito sa parehong buwan kung kailan sinabi ni Rebecca na nabuntis siya. Ang huling withdrawal, ang pinakamalaki sa lahat, ay ginawa lang noong 1 linggo. Saktong-sakto para sa gastusin sa Magarbo at ang grandeng birthday party na pinanggalingan ko. Ang pera namin, ang perang pinaghirapan ko, ginamit nila para sa selebrasyon ng kanilang kasalanan. Isinara ko ang laptop. Wala nang luhang lumalabas, wala nang sigaw. Ang natira na lang ay isang malalim at nakakapasong galit. At sa ilalim ng galit na yon, isang bagay ang nabuo. Isang desisyon. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Ang mga printout ng bank statement ay nakakalat sa ibabaw ng lamesa sa sala, parang mga puting lapida na naglalamay sa patay kong pagsasama. Ang mga numero ay parang mga pako na tumutusok sa aking mga mata sa tuwing titingnan ko. Hindi ako umiyak, hindi rin ako sumigaw, para akong isang basong napuno na, at ngayon ay wala ng laman. Isang basag na sisidlan. Umupo lang ako sa dilim, pinapanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan sa labas. Mula sa madilim na kulay abo, naging mapusyaw na asul. Sumisikat na ang araw, pero para sa akin, ito ang pinakamadilim na umaga ng buhay ko. Nawala sa akin ang lahat, ang asawang pinagkatiwalaan ko, ang kaibigang itinuring kong kapatid, ang pangarap kong maging isang ina. At ngayon, pati ang perang pinaghirapan ko, saan ako magsisimula? Paano ako magsisimula? Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tunog ang bumasag dito. Ang vibration ng cellphone ko sa ibabaw ng lamesa, hindi ko sana papansinin. Iniisip na baka si Ed o si Rebecca na naman. Ngunit nang umilaw ang screen, isang hindi pamilyar na numero ang nakarehistro. Nag-aalangan man, kinuha ko ito. May isang text message. Kayla, this is Daniel. Kamusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari. I'm here if you need a friend. Daniel. Isang pangalan mula sa nakaraan. Ang tahimik at mabait naming kaklase noong high school. Ang laging nakatingin sa akin mula sa malayo. Pero ni minsan ay hindi naglakas loob na lumapit. Ang huli kong balita sa kanya ay isa na siyang engineer sa isang malaking kumpanya. Paano niya nalaman? Paano niya nakuha ang numero ko? Sa libo-libong tanong sa isip ko, isa lang ang naramdaman ko. Isang maliit na kislap. Sa gitna ng madilim na karagatan ng aking pag-iisa, parang may isang malayong parola na biglang umilaw. Ilang minuto akong nakatitig sa mensahe niya bago ako nag-reply. Okay lang ako. Salamat. Isang maikling sagot, isang kasinungalingan. Agad siyang nag-reply. Kung may kailangan ka, o kung gusto mo lang ng kausap na hindi ka huhusgahan, sabihin mo lang. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon, hindi ka huhusgahan, ang nagtulak sa akin na gawin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pwede ba ngayon? Reply ko. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop, malayo sa lugar kung saan kami nakatira. Pagdating ko, nandoon na siya, nakaupo sa isang sulok. Tumayo siya nang makita niya ako. Ang parehong mahiyain at mabait na ngiti ang nasa labi niya. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Umupo ako. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi niya ako pinilit. Umorder lang siya ng kape para sa aming dalawa. Sa loob ng halos kalahating oras, nakaupo lang kami roon. Ako, nakatingin sa kawalan. Siya, tahimik na nakatingin sa akin, naghihintay. Hindi mo kailangang magsalita kung hindi ka pa handa. Mahinahon niyang sabi, ang mahalaga, alam mong may kasama ka. At sa mga salitang iyon, ang pader na binuo ko sa paligid ng puso ko ay nagsimulang gumuho. Ang mga luhang akala ko'y naubos na ay muling dumaloy. Umiyak ako, hindi parang isang babaeng nagwawala.
Umiyak ako na parang isang batang nawawala na. Sa wakas ay natagpuan. Hinayaan niya lang ako. Hindi siya nagsalita. Inabutan niya lang ako ng panyo. Nang sa wakas ay tumahan ako. Isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Isang kalinawan. Ang pagiging biktima ay napalitan ng determinasyon. Ang kabaitan ng isang halos estranghero ang nagpaalala sa akin kung ano ang halaga ko. Hindi ako basura na pwede na lang itapon. Hindi ako isang basag na piraso na hindi na mabubuo. Umuwi ako mula sa coffee shop na yon na may bagong lakas. Hindi na ako ang Kayla na nagising kaninang umaga. Binuksan ko muli ang aking laptop. Hindi na para tingnan ang bank account. Nag-search ako. Naghahanap ng pangalan. Isang law firm na kilala sa paghawak ng mga kasong tulad ng sa akin. Nang mahanap ko ang numero, kinuha ko ang aking telepono at nag-dial. Good morning. Law firm name. Sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim. Ang boses ko ay hindi nanginginig nang sumagot ako. Ito ay matatag. Puno ng desisyon. Hello, my name is Kayla. Sabi ko. Gusto kong magsampa ng kaso. Para po ba sa annulment or divorce, ma'am? Tanong ng receptionist. Tumingin ako sa mga basag na piraso ng wedding picture namin sa sahig. Hindi lang para sa diborsyo. Sagot ko. Para sa lahat. Ang opisina ni Attorney Romero ay malamig at tahimik. Malayo sa gulo ng buhay ko sa nakalipas na mga araw. Bawat gamit ay nasa tamang lugar. Bawat libro ay maayos na nakasalansan. Ang kaayusang ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Mrs. Sandoval, simula ni Attorney Romero, isang lalaking nasa edad 50 na may matalas na mga mata. I have reviewed everything you've given me. The bank statements, the timeline of events, malakas ang kaso natin. Tumangulang ako. Ang mga kamay ko ay magkadikit sa ibabaw ng aking kandungan, mahigpit para pigilan ang panginginig. We will file for adultery, concubinage, and we will sue for damages, moral and financial. Pagpapatuloy niya, ang boses ay direkta at walang emosyon. This will not be easy, Kayla. They will fight back. They will try to destroy your character. Handa ka ba? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa mga sasakyang mabilis na dumaraan. Bawat isa ay may sariling destinasyon. Bawat isa ay sumusulong. Handa na po ako, sabi ko. At sa pagkakataong ito, tumingin ako diretso sa mga mata niya. Gusto ko lang pong makuha ang nararapat para sa akin. At iyon ang naging hudyat, ang simula ng laban. Makalipas ang 2 araw, natanggap nila ang sulat. Alam ko dahil tumawag si Ed. Ang numero niya ay nag-flash sa screen ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako nakaramdam ng sakit, kundi inis. Sinagot ko ito at inilagay sa loudspeaker. Anong kabaliwan to, Kayla? Sigaw niya mula sa kabilang linya. Rinig ko ang gulat at galit sa boses niya. Sa likod niya, may naririnig akong boses ng babae, si Rebecca, na tila may isinisigaw din. Hindi yan kabaliwan, Ed. Ang tawag dyan, demanda. Kalmado kong sagot. Ide-demanda mo kami? Para saan? Dahil masaya na ako? Dahil nagkaanak na ako? Hindi mo ba matanggap na hindi mo yun maibigay sa akin kaya ako napunta sa iba? Ang mga salita niya ay matutulis. Idinisenyo para saktan ako sa pinakadelikadong parte ng pagkatao ko. Dati, iiyak ako kapag naririnig ko yan. Pero ngayon, hindi na. Idinemanda kita dahil niloko mo ako, Ed. Idinemanda ko kayo dahil ninakawan ninyo ako. Magkita na lang tayo sa korte. Ibinaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ito na nga. Nagsimula na. Ang sumunod na mga araw ay patunay na tama si Attorney Romero. Nagsimula ang paninira. Isang dati naming kaibigan ang tumawag sa akin, nag-aalangan ng boses. Kayla, totoo ba? Tanong niya. Sabi ni Rebecca, matagal ka na raw may LBM.
Yung laging bukas ang mansanas mo, kaya raw desperada kang sirain sila. LBM? Pagtataka ko. Sorry, yun na ng term niya. Laging bukas ang mansanas, di ba? Sabi niya, nahuhumaling ka raw sa inggit. Napapikit ako. Hindi ako makapaniwalang kaya nilang bumaba sa ganoong klaseng paninira. Hindi iyan totoo. At alam mo yan, sabi ko na lang bago magpaalam. Gabi na nang may kumatok sa pinto ko. Si Daniel. May dala siyang 2 paper bag na puno ng pagkain. Naisip ko baka nakakalimutan mo nang kumain, sabi niya. Diretsong pumasok sa kusina na parang sanay na siya. Huwag mong intindihin. Ang mga chismis, ang mga asong tumatahol, madalas sila ang nakakagat. Ang simpleng presensya niya ay nagbigay sa akin ng lakas. Kumain kami sa gitna ng katahimikan. Hindi siya nagtanong. Hindi niya ako kinulit. Hinayaan niya lang akong maging ako. Kinabukasan, tumawag si Attorney Romero. May bago raw na development. Kayla, sabi niya. Seryoso ang boses. Ang abogado ni na Ed at Rebecca ay nag-file ng motion. They are demanding an official DNA test to prove Ed's paternity. Natahimik ako. It's a power move. Pagpapatuloy ng abogado. Gusto nilang ipamukha sa korte na sigurado sila sa kanilang panig. At gusto kanilang ipahiya. Gusto nilang isipin ng lahat na ikaw ang baliw na hindi matanggap ang katotohanan. Isang kirot ang naramdaman ko sa aking dibdib. Ang sakit ng pagpapahiya. Pero mabilis itong napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung ito ang gusto nilang laro, sasakyan ko. Attorney, sabi ko, matatagang boses. Yes, Kayla? Tumingin ako sa refleksyon ko sa madilim na TV screen. Isang babaeng pagod, pero hindi natalunan. Payag ako. Ano bang kinatatakot mo, Ed? Ha? Ang boses ni Rebecca ay matalas. Tumatagos sa pader ng apartment na pansamantala naming tinitirhan. Ang apartment na binabayaran ng pera ni na Kayla. Ng pera ko. Hindi ako sumagot. Nakatayo lang ako sa harap ng salamin. Inaayos ang kwelyo ng puloo ko na hindi naman talaga gusot. Lalaki ka, Ed. Tumayo ka. Sabi niya, lumapit at humarap sa akin. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Ito na ang pagkakataon natin para patunayan sa lahat na tayo ang tama, na hindi lang isang pagkakamali si Leo, na pamilya tayo. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ganoon kasimple iyon. Gusto kong sabihin na sa bawat paggising ko ang mukha ni Kayla, ang mukha niyang puno ng sakit sa birthday party na yon. Ang una kong nakikita. Gusto kong sabihin na gusto ko lang ng kapayapaan. Pero alam kong walang patutunguhan. Para kay Rebecca, ito ay isang giyera. At sa isang giyera, kailangang may manalo at may matalo. Magbihis ka na. Hinihintay na tayo ni Leo. Sabi ko na lang, umiiwas sa tingin niya. Ang klinika ay malamig at amoy alkohol. Tahimik na natutulog si Leo sa mga braso ko habang naghihintay kami. Ang inosente niyang mukha ay walang kamuwang-muwang sa gulong idinulot ng kanyang pagdating. Hinaplos ko ang malambot niyang pisngi. Anak ko. Sa gitna ng lahat ng kasalanan at kasinungalingan, ito ang isang katotohanan. Siya ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Iyon ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Nang tawagin na kami, isang nurse ang kumuha ng blood sample mula sa akin. Mabilis lang. Pagkatapos, si Leo naman. Isang maliit na tusok sa kanyang sakong. Umiyak siya. Isang iyak na parang tumusok din sa puso ko. Habang pinapatahan siya ni Rebecca, naramdaman ko ang panlalamig ng aking sikmura. Ito ba talaga ang gusto ko? Ang sirain ng isang tao para buuin ang sarili ko? Makalipas ang 3 araw, dumating ang resulta sa pamamagitan ng email. Nakaupo kaming dalawa ni Rebecca sa harap ng laptop. Ang mga balikat namin ay halos magkadikit. Ang tensyon sa pagitan namin ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Buksan mo na. Utos niya. Nanginginig ang boses. Dahan-dahan kong iginalaw ang cursor. Isang click. Nag-download ang isang PDF file. Binuksan ko ito.
mga numero, mga salitang teknikal. Pero sa pinakababa, sa nakabold na mga letra, naroon ang sagot. Probability of paternity, 99.99%. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan ni Rebecca. Isang sigaw ng purong tagumpay. Tumalon siya mula sa upuan at niyakap ako ng mahigpit. Yes! Yes! Sabi ko sa'yo, Ed, panalo tayo! Panalo tayo! Sigaw niya paulit-ulit habang hinahalikan ako sa pisngi at leeg. Pero ako, hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa screen. 99.99%. Ang katotohanang dapat magpapalaya sa akin. Ang katotohanang dapat magpapasaya sa akin. Ngunit habang pinapanood ko si Rebecca na nagsasayaw sa tuwa sa loob ng aming munting sala, walang saya akong naramdaman. Ang nakikita ko lang ay ang selebrasyon niya sa gitna ng pagkawasak ng buhay ni Kayla. Naintindihan ko sa sandaling iyon. Hindi ang pagiging pamilya ang ipinaglalaban niya. Ang ipinaglalaban niya ay ang pagkapanalo laban sa dating matalik na kaibigan. At habang tinitingnan ko ang babaeng ipinalit ko sa aking asawa, ang babaeng ina ng aking anak, isang damdamin ang gumapang sa aking dibdib. Hindi ito galak, hindi ito kapanatagan. Ito ay isang malalim at mabigat na takot. Ang tawag ni Daniel ay dumating habang nakatingin ako sa kisame ng aking kwarto. 3 araw na mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa resulta ng DNA test. 3 araw na akong walang ibang ginawa, kundi ang isipin kung paano nila ginagamit ang katotohanan iyon para yurakan ako. Kayla, may narinig ako, sabi ni Daniel sa kabilang linya. May pagkaapurahan sa boses niya na hindi ko pa narinig dati. Isang kaibigan ni Rebecca ang nakausap ko. May binanggit siya tungkol sa isang recording. Napaupo ako mula sa pagkakahiga. Recording? Anong recording? Hindi ko alam ang detalye, pero mukhang nababagabag siya. Gusto ka raw niyang makausap, pero natatakot siya kay Rebecca. Ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko itong bumuhay sa isang parte ng puso kong akala ko'y namatay na. Nagkita kami sa isang lugar na pinili ng babae. Isang tahimik na parke sa kabilang syudad, sa dapit hapon kung kailan kakaunti na ang tao. Kasama ko si Daniel. Ang presensya niya ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin kung anuman ito. Ang babae, si Melissa, ay isa sa mga malalapit na kaibigan ni Rebecca. Isa sa mga abay sa kasal ko. Maliit siya at mukhang nerbiyoso, palingon-lingon sa paligid. Salamat sa pagpunta, sabi niya, halos pabulong. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone. Kayla, I'm so sorry. Dapat noon ko pa ito sinabi, pero natakot ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Ang tungkol kay Ed at Rebecca. Hindi iyon just happened, sabi niya. Ginagaya ang mga salitang sinabi sa akin ni Rebecca sa telepono. May plano si Rebecca. Matagal na. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ilang linggo bago ang birthday party ni Leo, pagpapatuloy ni Melissa, nag-inuman kami. Lasing na siya noon at ipinagmayabang niya ang lahat. Binuksan ni Melissa ang kanyang cellphone. Pinindot ang isang file at iniabot sa akin. Hindi ko sinasadyang i-record, sabi niya. Napindot ko lang. Pero nang marinig ko ulit kinabukasan, itinago ko dahil alam kong mali. Sobrang mali. Ibinigay niya sa akin ang isang earphone. Isinaksak ko ito sa aking tainga. Si Daniel ay tumayo sa likod ko. Ang kamay niya ay marahang nakapatong sa aking balikat. Pinindot ko ang play. Ang unang narinig ko ay malakas na tawanan at tunog ng baso. At pagkatapos, ang boses ni Rebecca. Malakas at malinaw at lasing. Sabi ko sa inyo, makukuha ko rin ang gusto ko, di ba? Sabi ng boses niya sa recording, sinusundan ng tawa ng ibang mga babae. Grabe ka, Becca. Paano mo nagawa? Tanong ng isa pang boses na kilala kong si Jessica.
Isa pa naming kaibigan. Simple lang, sagot ni Rebecca. He's weak, madaling mauto, konting papuri, konting pag-iyak sa balikat niya tungkol sa pagkukulang ni Kayla. Pumigay agad. Naramdaman ko ang paghigpit ng pagkakahawak ng kamay ni Daniel sa balikat ko. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking gulugod. Ang mga salita ay tumatagos. Bawat isa ay isang karayom. Pero paano ka nakasiguro na mabubuntis ka? Tanong ulit ni Jessica. Akala ko ba may problema sila? Ang sumunod na tawa ni Rebecca ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang tawa na puno ng panunuya at pagmamalaki. Iyon ang akala nyo. Sabi niya, idinidiin ang bawat pantig. Ang totoo, si Ed ang may mababang bilang. Narinig ko mismo sa usapan nila noon sa telepono. Isang beses, pagkatapos ng check-up. Akala niya napatay niya ang tawag. Napahawak ako sa aking bibig. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Yun ang ginamit kong alas. Pagpapatuloy ng demonyo sa recording. I researched everything. Ovulation calendars, supplements, lahat. Ako ang gumawa ng paraan. At nang malaman kong buntis na ako, doon ko na plinano ang lahat. Ang party? Of course! Ano pa bang mas masakit para sa isang babaeng hindi magkaanak, kundi ang makita ang asawa niya na ipinagmamalaki ang anak nila, ng best friend niya. Sa harap ng lahat, gusto kong makita siyang madurog at nakuha ko ang gusto ko. Pinatay ko ang recording. Ang katahimikan sa parke ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ko lang ay ang mabilis at malakas na paghinga ko. Itinaas ko ang aking paningin at tumingin kay Daniel. Nakita ko sa kanyang mga mata ang refleksyon ng sarili kong galit. Hindi ito basta-bastang pagtataksil. Ito ay isang krimen na plinano ng maigi. Isang pagpatay, hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. At ginawa ito ng taong tinuring kong kapatid. Inalis ko ang earphone, ibinigay ko ang cellphone pabalik kay Melissa. Pwede ko bang makuha ang kopya niyan? Tanong ko. Ang boses ko ay kakaiba sa aking pandinig. Malamig. Walang emosyon. Parang bakal. Mabilis na tumango si Melissa at agad na ipinasa ang file sa telepono ko. Salamat, sabi ko sa kanya. Salamat sa paggawa ng tama. Habang naglalakad kami ni Daniel pabalik sa kotse, wala ni isa sa amin ang nagsalita. Pagpasok namin, bago pa niya simulan ng makina, humarap ako sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang numero ni Attorney Romero. Nang sumagot siya, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Attorney, sabi ko, at ang bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. May hawak akong ebidensya, isang recording. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Ang laman ng usapan, ang pag-amin ni Rebecca, ang bawat detalyeng tumatak sa isip ko na parang pinapaso ng mainit na bakal. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Nang sa wakas ay magsalita si Attorney Romero. Ang boses niya ay may bagong tono. Isang tono ng isang mangangasong nakaamoy ng dugo. Kayla, ipadala mo sa akin yan, ngayon din. Ginawa ko. Habang nagsasend ang file, nakatingin lang ako sa progress bar. Bawat porsyentong nadadagdag ay parang isang hakbang papalapit sa katarungan. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang telepono ko. Si Attorney Romero, ulit. Narinig ko na, sabi niya. Ang boses niya ay mababa at seryoso. Wala na ang dating profesional na distansya. Ngayon, may halong galit na rin dito. This is it, sabi niya. This is the kill shot. Ito ang tatapos sa kanila. Ang recording ay parang isang sikretong sandata na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa mga sumunod na araw, habang naghahanda kami para sa unang pagdinig, naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang dating takot ay napalitan ng isang malamig na kumpiyansa.
Hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng kapangyarihan. Pero alam kong hindi sila susuko ng ganoon kadali. Isang hapon, 2 araw bago ang paglilitis, nagulat ako nang makita ko si Ed na naghihintay sa labas ng gate ng bahay. Payat siya, gusot ang damit. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ng anyo ng isang taong nalulunod. "Kayla," sabi niya, ang boses ay paos. "Pakiusap. Kailangan nating mag-usap." Hindi ko binuksan ang gate. Tiningnan ko lang siya sa pagitan ng mga bakal na rehas. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Ed." Malamig kong sagot. "Meron, please." Pagmamakaawa niya, ang mga mata ay namumula. "Itigil mo na to. Aatrasin ko ang lahat. Ibibigay ko sa'yo kung anong gusto mo. Pera? Sabihin mo lang kung magkano. Huwag mo lang kaming idemanda. Huwag mong sirain ang pamilya ko." Pamilya ko. Ang mga salitang yun ay tumama sa akin, pero hindi na ito masakit. Sa halip nagdulot ito ng galit. Isang tahimik na galit na dumaloy na parang yelo sa aking mga ugat. "Ang pamilyang sinasabi mo," sabi ko, dahan-dahan at malinaw, "ay binuo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at sa ibabaw ng wasak kong puso. Huli na ang lahat para sa pakiusap, Ed. Tapos na tayo." Tinalikuran ko siya. Narinig ko siyang tinatawag ang pangalan ko. Paulit-ulit, pero hindi na ako lumingon. Kinagabihan, ang pangalawang atake ay dumating. Sa pagkakataong ito, galing kay Rebecca. At tulad ng dati, patalikod. Isang text message mula sa isang kaibigan. Isang screenshot ng isang Facebook post mula sa pinsan ni Rebecca. Kawawa naman si Kuya Ed. Akala niya nakahanap na siya ng matinong asawa. Yun pala, matagal na siyang niloloko. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun na magdemanda ng adultery, siya nga itong may kalaguyo habang kasal pa sila. Si Daniel daw ang pangalan. Kawawang Kayla, nahuli kaya nagwawala. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Ang lason ay kumakalat. Sinisira nila hindi lang ang pangalan ko, kundi pati ang pangalan ng nag-iisang taong dumamay sa akin. Tinawagan ko agad si Daniel. "Daniel, I'm sorry," sabi ko agad pagkasagot niya. "Idinadamay ka na nila sa gulo na to. Sorry." Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. "Kayla," sabi niya. Kalmado ang boses. "Inaasahan ko na yan. Huwag kang mag-alala. At lalong huwag kang hihingi ng sorry. Handa akong tumestigo. Handa akong harapin sila. Pero ang reputasyon mo, mas mahalaga sa akin ang katarungan para sa'yo." Putol niya sa akin. "Kahit anong ibato nila, sasaluhin ko. Dahil nasa panig tayo ng tama." Ang mga salita niya ang kumot na nagpainit sa nanlalamig kong puso. Ibinaba ko ang tawag na may panibagong determinasyon. Ngunit kinabukasan, 1 araw bago ang paglilitis, isang tawag mula kay Atty. Romero ang muling nagdulot ng kaba sa aking dibdib. "Kayla, may balita ako," sabi niya, mas seryoso kaysa dati. "Ang kampo ni na Ed at Rebecca. Nag-file sila ng listahan ng kanilang mga testigo." "Okay," sabi ko, naghihintay. "May isa silang idinagdag sa huling minuto." Pagpapatuloy niya. "Isang sorpresang testigo." Naramdaman ko ang pamilyar na kaba na gumapang pabalik sa aking sikmura. Ang kumpiyansang inipon ko ay tila biglang nabawasan. "Sino raw po?" tanong ko. "Hindi nila sinabi ang pangalan," sagot ni Atty. Romero. "Isang taktika para guluhin ang isip natin bago ang laban. Maging handa ka, Kayla. Mukhang may huli pa silang baraha." Ibinaba ko ang telepono. Ang 4 na sulok ng aking kwarto ay tila biglang lumiit. Isang sorpresang testigo. Sino? Ang gabi bago ang paglilitis ay ang pinakamahaba sa buong buhay ko. Ang mga salita ni Atty. Romero, sorpresang testigo, ay umuulit-ulit sa aking isipan na parang sirang plaka.
Pabalik-balik akong naglakad sa sala, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sino ang kaya nilang bayaran para magsinungaling? Gaano kalaki ang halaga ng katotohanan? Ang sagot ay dumating sa pamamagitan ng isang tawag mula kay Attorney Romero kinahapunan. Kayla, nakuha ko na ang pangalan. Sabi niya, ang boses ay mababa at seryoso. Si Aling Martha, isang malayong kamag-anak ni Ed mula sa probinsya. Kilala ko si Aling Martha. Ilang beses ko siyang nakasama sa mga family reunion. Isang tahimik na babae na laging nakangiti. Hindi ko siya kayang isipin na gumagawa ng masama. Ano raw po ang itetestigo niya? Tanong ko, kahit na may hinala na ako. Sasabihin niyang, nakita ka raw niya, sabi ng abogado, at narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Nakita ka raw niyang kasama si Daniel, nakahina-hinala ang kilos, sa isang mall. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, bago pa man ang lahat ng ito. Isang kasinungalingan, isang gawa-gawang kwento na idinisenyo para wasakin ang aking kredibilidad, para palabasin na ako ang unang nagtaksil. Pagkatapos ng tawag, napaupo ako sa sahig. Ang lakas na inipon ko nitong mga nakaraang linggo ay biglang naglaho na parang bula. Ang recording, ang mga bank statement. Ano ang halaga ng mga yon kung maniniwala ang hukom sa isang bayarang testigo? Paano kung manalo sila sa pamamagitan ng kasinungalingan? Ang bigat ng tanong na yon ay halos dumurog sa akin. Sulit pa ba ang laban na ito? Ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan, para lang matalo sa huli dahil sa pera at panlilinlang? Sa gitna ng aking pagdududa, tumunog ang doorbell. Si Daniel. Parang alam niya palagi kung kailan ko siya pinakakailangan. Hindi na siya nagtanong. Nakita niya ang lahat sa aking mga mata. Umupo siya sa sahig sa tabi ko at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang aking kamay. Ang init niyon ay gumapang sa aking nanlalamig na balat. Natatakot ako. Aminado ko. Ang boses ko ay basag. Paano kung hindi sapat ang katotohanan? Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang paniniwalang halos nakalimutan ko ng taglayin. Kayla, mahinahon niyang sabi. Ang kasinungalingan ay parang isang gusaling gawa sa buhangin. Mukhang matibay sa malayo, pero isang malakas na alon lang ang kailangan para gumuho ito. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Huwag kang bibitaw. Ang katotohanan ay kakampi natin. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Pinapanood ang dilim. Inisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang sakit, ang luha, ang galit, ang unti-unting pagbangon. Hindi ako susuko. Kahit ano pa ang mangyari bukas, haharapin ko sila. Tatayo ako roon, hindi na bilang isang asawang niloko, kundi bilang isang babaeng lumalaban para sa kanyang sarili. Kahit matalo pa ako, ang mahalaga ay lumaban ako. Habang papalapit na ang madaling araw, biglang umilaw ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. 2 pangungusap lang. Good luck bukas. Kakarmahin din sila. Ang loob ng korte ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. Ang bawat bulong ay umuugong, ang bawat ubo ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney Romero. Ang mga kamay ko ay nasa aking kandungan, kalmado ngunit nanlalamig. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo sina Ed at Rebecca, kasama ang kanilang abogado. Si Ed ay nakayuko. Ang mga mata ay nakapako sa sahig. Si Rebecca naman ay nakatingin ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ngunit sa ilalim nito, nakikita ko ang isang bahid ng kaba. Sa likod nila, sa hanay ng mga manonood, nakita ko si Daniel. Tumango siya sa akin. Isang simpleng kilos na nagbigay sa akin ng lakas. Nagsimula ang pagdinig.
Unang iprinisenta ang kaso namin, ang ebidensya ng pagtataksil, ang mga bank statement. Pagkatapos, dumating ang pagkakataon ng kabilang panig at tinawag nila ang kanilang sorpresang testigo. Si Aling Martha ay dahan-dahang naglakad papunta sa witness stand. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Iniiwasan niyang tumingin sa direksyon ko. Sa direktang pagsusuri ng abogado ni Ed, isinalaysay niya ang kanyang kasinungalingan. Ang kwento tungkol sa pagkikita namin ni Daniel sa mall. Bawat salita ay tila isang pamilyar na script, paulit-ulit na pinraktis. Nang matapos siya, tumayo si Attorney Romero para sa cross-examination. Ginang Martha, mahinahon niyang simula. Maari mo bang ilarawan kung ano ang suot ni G. Daniel noong araw na yon? Nag-atubili si Aling Martha. Naka-asul na t-shirt po yata siya. Sigurado ka ba? Tanong ni Attorney Romero. Dahil meron kaming ebidensya na si G. Daniel ay nasa isang business conference sa Cebu, sa mismong petsang sinasabi ninyo. May mga litrato, flight records, at testimonya mula sa kanyang mga kasamahan. Namutla si Aling Martha. Tumingin siya kay Rebecca na parang humihingi ng tulong. Ngunit hindi doon tumigil si Attorney Romero. Hindi na po namin siya tatanungin pa, Your Honor. Sabi niya, bumaling sa hukom. Dahil meron po kaming mas mahalagang ebidensya na magpapatunay sa tunay na karakter ng mga akusado. Tumingin siya sa akin at bahagyang tumango. Eto na. Your Honor, we would like to present our final piece of evidence, sabi ni Attorney Romero. Isang audio recording ng isang pag-uusap. Nagkaroon ng bulungan sa silid. Ang abogado ni Ed at Rebecca ay tumayo para tumutol, ngunit huli na. Pumayag na ang hukom. Isang court officer ang nag-set up ng speaker. At sa sumunod na sandali, ang boses ni Rebecca, lasing at nagmamalaki, ang pumuno sa buong korte. Sabi ko sa inyo, makukuha ko rin ang gusto ko, di ba? Ang bawat salita ay parang isang bomba na sumasabog sa katahimikan. He's weak, madaling mauto. Nakita ko kung paano napatingin si Ed kay Rebecca. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi paniniwala. Ang totoo, si Ed ang may mababang bilang. Ang mukha ni Rebecca ay nawalan ng lahat ng kulay, para siyang isang multo. Gusto kong makita siyang madurog at nakuha ko ang gusto ko. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa loob ng korte ay nakakakabingi. Walang gumagalaw, walang humihinga. Ang katahimikang yon ay binasag ng isang nanginginig na sigaw. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Rebecca. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng desperasyon. Si Ed naman ay nakatingin lang sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng pagkakanulo. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinaglaban niya, ay inilantad ang kanyang kahinaan at ginamit siya. Silence! Sigaw ng hukom. Malakas na ipinupukpok ang kanyang gavel. Silence in the court! Sa gitna ng kaguluhan, 2 police officer ang nagsimulang maglakad. Dahan-dahan. May determinasyon. Hindi sila lumapit sa akin. Hindi sila lumapit kay Aling Martha. Dire-diretso sila. Papalapit sa lamesa kung saan nakaupo ang 2 taong sumira sa buhay ko. Ang mga sumunod na pangyayari ay tila naganap sa slow motion. Ang paglapit ng mga pulis. Ang paghawak nila sa braso ni Rebecca na nagwawala at sumisigaw na inosente siya. Ang pagtayo ni Ed, hindi para ipagtanggol si Rebecca, kundi dahil sa purong pagkabigla. Tila isang taong ginising mula sa isang masamang panaginip. Dinala sila sa labas ng courtroom para sa mga kasong perjury at obstruction of justice bukod pa sa mga nauna ng isinampa ko. Ang hatol sa aming kaso ay naging isang formalidad na lamang. Pagkalipas ng 1 linggo, muli kaming bumalik sa korte para sa pinal na desisyon. Mas kaunti na ang tao. Wala na ang tensyon. Ang naroon na lang ay ang bigat ng hindi maiiwasang katapusan.
Having considered all the evidence presented, simula ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. This court finds the defendants, Edgardo Sandoval and Rebecca De Leon, guilty as charged. Hindi ako kumilos. Hindi ako ngumiti. Nakaupo lang ako. Hinahayaan ang mga salita na dumaan sa akin. The defendants are found guilty of adultery. Furthermore, due to the overwhelming evidence of a deliberate and malicious scheme to inflict emotional and financial damage upon the plaintiff, Ms. Kayla Sandoval, this court orders the defendants to pay the plaintiff the full amount of financial damages requested, plus significant moral damages. Binasa ng hukom ang mga numerong hindi na mahalaga sa akin. Ang tunay na panalo ay hindi ang pera. As for the separate criminal charges of perjury, pagpapatuloy ng hukom, the court sentences both Mr. Sandoval and Miss De Leon to imprisonment. Sa sandaling iyon, isang hikbi ang kumawala kay Rebecca. Si Ed naman ay napayuko. Ang kanyang mga balikat ay gumuho na parang isang gusaling binomba. Ang kanilang pagbagsak ay hindi maingay at marahas. Ito ay tahimik at ganap. Nang matapos ang sesyon, tumayo ako. Sa paglabas ko ng courtroom, sa pagdaan ko sa pasilyo, naramdaman ko ang pag-angat ng isang mabigat na bagay mula sa aking mga balikat. Isang bagay na matagal ko nang pinapasan. Pagbukas ng malaking pinto ng Hall of Justice, ang liwanag ng araw ang sumalubong sa akin. Napapikit ako. Ang sikat ng araw ay parang isang pagpapala sa aking balat. Mainit. Totoo. Isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag. Si Daniel. Nakatayo siya roon, naghihintay. Tulad ng lagi niyang ginagawa. Wala siyang sinabi. Hindi na kailangan. Lumapit ako sa kanya. At sa harap ng lahat, niyakap niya ako. Isang yakap na hindi humihingi ng kapalit. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Isang yakap na nagsasabing, ligtas ka na. Isinandal ko ang ulo ko sa kanyang dibdib. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang ingay sa aking isipan ay tumahimik. Ang sakit sa aking puso ay nagsimulang maghihilom. Tumingala ako para tingnan siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalaga na hindi ko kailanman nakita kay Ed. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa aking mga labi. Isang tunay na ngiti mula sa puso. Tapos na, bulong ko. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Tapos na ang laban. Tapos na ang sakit. Oo, sagot niya. Hinahaplos ang aking buhok. Tapos na. Isang taon. Minsan, ang isang taon ay parang isang iglap lang. Pero para sa akin, ang nakalipas na isang taon ay parang isang buong buhay. Ang amoy ng bagong lutong tinapay ang gumising sa akin tuwing umaga. Hindi na ang amoy ng luma at masakit na alaala. Sa harap ng maliit na bahay na inuupahan ko ngayon ay may isang maliit na signage, Kayla's Cupcakes and Cafe. Ang pangarap na matagal kong isinantabi para sa pangarap ng iba ay sa wakas natupad na. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bagong display na strawberry cupcake, isang pamilyar na boses ang narinig ko. Mukhang masarap yan. Pag-angat ko ng tingin, nakatayo roon si Daniel. May dalang isang palumpon ng mga sunflower. Ang ngiti niya ay kasing liwanag ng mga bulaklak na dala niya. Para sa pinakamagaling na baker na kilala ko. Sabi niya, inaabot sa akin ang mga bulaklak. Nambobola ka pa, sabi ko. Pero hindi ko mapigilan ang pagngiti. Salamat. Sa nakalipas na isang taon, si Daniel ay naging isang konstanteng presensya sa buhay ko. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya mapilit. Hinayaan niya akong maghilom sa sarili kong panahon. Naging kaibigan siya noong kailangan ko ng kaibigan. At nang handa na ang puso ko, naging higit pa siya roon. May lakad tayo mamaya, di ba? Tanong niya.
sumasandal sa counter. Oo naman, sagot ko. Hindi ko yun kakalimutan. Kinagabihan, hindi kami pumunta sa isang magarbong restaurant o sa sinehan. Dinala ako ni Daniel sa isang lugar na mas espesyal. Isang bahay ampunan sa labas ng syudad. Ang Bahay Pag-asa. Pagdating namin, sinalubong kami ng mga ngiti at yakap ng mga bata. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento ng kalungkutan, ngunit sa kanilang mga mata, nagniningning ang pag-asa. Umupo kami sa hardin at nakipaglaro sa kanila. Nakipaghabulan, nagbasa ng mga kwento, nakikanta. Habang pinapanood ko si Daniel na buhat-buhat ang isang maliit na batang babae, pinapatawa ito ay isang mainit na damdamin ang bumalot sa aking puso. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pag-ibig, sa pag-aaruga, sa pagpili na maging parte ng buhay ng isa't isa. Nang papalubog na ang araw, umupo kami sa isang bench, pinapanood ang mga batang naglalaro pa rin sa di kalayuan. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Masaya ka ba, Kayla? Mahinang tanong ni Daniel, hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Tumingin ako sa paligid, sa mga batang tumatawa, sa lalaking katabi ko na nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig, at sa sarili ko, isang babaeng minsan nang nadurog, pero ngayon ay buo na muli. Oo, sagot ko, at naramdaman ko ang bigat ng katotohanan sa salitang iyon. Masaya ako. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Hinawakan niya ang aking kamay. Handa ka na ba para sa ating bagong simula? Tanong niya. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ang paglubog ng araw ay hindi na hudyat ng katapusan para sa akin. Ito na ngayon ang pangako ng isang bagong umaga. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ngayon pa lang tayo nagsisimula.